Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong post ng Presidential Communications Office. Statement ito ng palasyo. Nag-utos ang Pangulong Marcos na i-review ang 2026 budget dahil nasingitan na naman. Lalo na yung budget ng DPWH, ang dami na namang naisingit na mga pundo na tapos na yung proyekto, napunduhan na naman. Grabe. Di na natuto. Ito, statement. Yan o. Palasyo. President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed towards infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. Okay, ito. Si Deputy Speaker Ronaldo Pono at iba pang mga kongresista ang nakadiskubre doon sa budget na isinabmit na ng DBM, isinabmit na sa Kongreso. Pag utingkay ng mga kongresista, nakita nila dami na namang singit. Yung nangyari noong 2025, parang baliwala sa kanila, lalo na dito sa DPWH. Kasi, example, Marikina, bago ang kongresista ngayon, Congressman Chodoro, ang dati si Madam Chair Stella Kimbo pala. Yung mga flood control project sa Marikina, Marikina River, malaking ilog yan, bumabaha talaga dyan. Kailangan nila ng flood control. Pagtingin ng kongresista, Congressman Chodoro, yung nandun sa 2026 national budget, na budgetan na, sa actual ground, tapos na. So, ibig sabihin, kung hindi ito na-check up, pinondohan, na-aprobahan, pera natin, nako, diretso na naman yun sa bulsa. Ganon. So, meron ding mga project na nailagay na hindi pa talaga, wala pang napunduhan, wala pa talaga. Yun naman ang tinanggal. So, nagre-reklamo. Congressman Pono, Congressman Chodoro, pati Ilocos Norte, hindi pinalampas. Mismong probinsya na ng Pangulo, ganon din, may hokus-pokus. So, ano bang nangyayari sa bayan natin? Ito, may pahayag si DBM Secretary Amina Pangandaman. Silang nag-prepare ng budget Sinabmit ng DPWH. Siguro hindi na nila masyadong pinag-aralan. Kung ano ang isinabmit ni dating Secretary Bunuan, yun na rin ang ipinansa. Yung pala, dubli-dubling budget na naman. Ito ang sabi ni Amina Pangandaman. DBM Secretary Amina Pangandaman on Monday expressed frustration over alleged insertions in the proposed 2026 national budget which President Marcos himself has mentioned. Pare-pareho kami ng nararamdaman. Siguro nakita ninyo naman yung interview ni Congressman Ronnie Puno. Kung nainis siya, mas nainis po kami sa pangyayari. Hanggang inis na lang ba? Anong magagawa yung pagkainis ninyo? Ako, mataas ang respeto ko kay Secretary Pangandaman. Kasi
Panahon ni Tatay Digong, nandyan na siya. Nagtatrabaho na siya at matino. Siguro, hindi lang niya na-supervisean itong mga tauhan niya sa baba. Na nakalusot. So ngayon, naiinis siya. Bakit? Ganyan na ang nangyari noong 2025. Grabe naman. Kaya, gusto kong kantahin yung nandyan ka na naman. Di na natuto. Paulit-ulit lang. Hindi ko may memorize. Di na natuto. Ano bang? And bakit nagkakaganyan, ha? After ng SONA, nagsabi ng Pangulo na hindi ko pipirmahan yan. Ibibito ko yan. Mas mabuti, reenacted budget na lang. Wala, hindi natakot yung mga sindikato sa gobyerno. Singit pa rin. It's all about leadership. I tell you, laking diferensya. Panahon ni Tatay Digong, kahit palamura yun, bahala ng palamura, basta may resulta. Binya, putragis kayo, sige, tanim pa kayo ng bala. Papakain ko sa inyo yung bala na yan. Diba? Tanim bala. Ganun lang. Salita lang ang ginamit ni Tatay Digong. Tumigil. Kasi nga, iba yung leader. Ito kasing leader natin I'm very angry. Tumatawa pa rin. Gumaganon pa rin. He does not command respect or whatsoever. Kailangan ng Pangulo mas tapang, yung nanlilisik ng mata kung kailangan talaga. Ano kayang mangyari dito sa flood control investigation nila? Ako, umaasa pa rin ako. Sana may mangyari. Depende yan. Ang binabantayan ko, si Mayor Magalong. May binalita ni Senator Lacson na plano daw ng Malacanang na isama si Mayor Magalong sa independent commission. Wow! Sana magkatotoo. Kaya lang, nung tinanong ng media si Pangulong Marcos, ang ganda sana, yes! He is included. Yes, I will include him. Ang ganun ba sana? Kaya lang, I don't want to talk about that. Malayo pa yan. We'll just come bitin ba? Dapat isama ninyo si Mayor Magalong sa independent probe na yan kung gusto nyo may kredibilidad. Pag hindi nyo isama, I'm sorry. Wala. Hindi ako maniwala. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pakos, yero at pako sa tribo para makapatayo sila ng mais na bahay. At the same time, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Elvin sa iyang tamnan o kape. So karon ako siyang bisitaon. So mananigi alogon sa iyang bangag, Galawmon. So mao na ni ang seedling among napalit nga natanom ni Elvin nga tag 25 pesos ang kada usa ani. O kining among napalit nga seedling 14,550 na ni. So kining iya ni Elvin 300 na ni ka seed. Ginoo sa Ginoo ang nagsuporta sa kape nga para makatanumi inautunta nga pagarbis namo makawas na miskalisod. Oo. So kining nahatag sa mga seedling pila gani ni kabuok? 300. Oh, 300 ka buok. So tag 25 pesos ang isa. Kada isa. Oo, pila gani imong anak? Isa. Isa pa. Oo, so wala pa kay estudyante. Ga-eskwela na pero dikir pa man. Oh, kay eskwela na. Oo.
Motivate ko pag tanumaan ng kape para pag dako sa akong anak kung unsay ang kwaon nga kurso na ako ikasuporta sa iya. Oo, so salamat kayo.